We can only be united when the people will realize that we have a country of our own, stand on our own, and be patriotic and loyal to our own. When it comes for love of our country and sovereignty, we should all be one. There should be no division because we are all Filipinos. Pagdating dyan sa pag-ibig sa ating bansa, sa pagtayo sa ating bansa, huwag natin ipahiya si Jose Rizal, sila Bonifacio. Pagdating dyan, huwag dapat tayong hawakan o pakialaman ng iba. Tumayo tayo sa sarili natin. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Help! Nakaligtas ka nga sa COVID. Hihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Help! Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kababayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! You will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. The views and opinions expressed by the program host did not necessarily state or reflect the official views and position of Sunshine Radio DZR 1026 Manila, Suarosug Media Corporation, and Sunshine Media Network International. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal, kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandun ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banatero, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo ay nanonood ng Banatera sa SMNI. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si JG Bara. Yun. Ayun, magandang gabi po sa inyong lahat. At ito na nga, mainit na mainit pa rin ang issue natin ngayon. Lalo na kagabi ho, si Pangulong Duterte ay nanawagan na. Nanawagan na po siya sa taong bayan at sa lalo-lalo na po sa ating militar. Meron siyang mga katanungan na alam naman natin, ito po'y matinding katanungan sa mga AFP officials. At saka ganun din sa iba pang mga sundalo at uniform personnel. Pero bago yan, meron muna tayong mga pag-uusapan pang ibang mga topic. Ano bang pag-uusapan natin topic dyan? Ayan, pasok, Coach Oli. Ang ganda ako, gusto ko lang banggitin yung live interview. Live
press con ni PRRD. Alam mo, matapang talaga to si PRRD. Hindi katulad nung magpinsan. Takot. Naka-video, may binabasa. Bakit hindi nyo itry? Kayong dalawang magpinsan, ba't hindi nyo itry na magpa-live press con? Yung may nagtatanong na mga media na kontra. Yung mga tanong kahapon, matitindi Talagang kontra sa kanya. Alam mo, gustong-gusto ko nga yung sagot ni PRRD. Naalala ko nga dito si Jay Gibarre. Yung yung lifestyle mo. Naalala niyo yung sagot niya ron? Ang galing talaga ni PRRD sumagot. Alam mo yung tiyot, tiha, hindi po, tiyot. Yun. Sabi, ano kaya yung tiyot? Pero challenge sa'yo yan. Mr. President, Mr. Speaker, hamon, kaya nyo ba live interview? Sige nga. Hindi puro kayo video, tapos tapang-tapangan kayo, pambira. Hindi nila magagawa yun, mahutal sila dun. Matatandaan nyo yung sa flood control, yung sa Yolanda, puro yun, biglaan na interview. Anong mga pinagsasabi? Baka mga talpa. Diba nagkalat siya doon, kesyo sinisisi niya yung mga unang administrasyon, kesyo hindi pa daw tapos. Ganun siya kapag medyo nauutal na at medyo na hindi na alam yung mga sasabihin kung ano-ano na lang. Pangbasura nga. Kaya siguro kadalasan, laging may script. Hindi nila kaya yung on the spot na katulad nung ginagawa ni PRRD. Na yung tiyot? Yung tiyot. At ngayon din, meron ding magandang bagong press con ba yun? Parang press briefing si VP Sara Duterte kanina. At ang lupit-lupit po nito, itong matindi yung kanya sinabi dito. Sabi niya dito, pamilyang Marcos kilala na pumapatay ng kalaban sa politika. Nako. Delikado. Ito, yun? Ito, ipakita natin. Muling pinaliwanag ni Vice President Sara Duterte kung bakit niya sinabi na meron na itong pinagbibilinan na papatay kay BBM, kay Lisa at kay Martin. Sinabi din ng pangalawang Pangulo na kilala umano ang pamilyang Marcos. Naku po, ang lupit nito. Na pumapatay ng kalaban sa politika. Abay, totoo ba ito? Narito ang balita ni Almar Porzuelo. Pasok! Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung question ng media? Bakit hindi nila pinapalabas kung ano yung una kong sagot? Bakit ang pinapalabas lang nila is the last, 4 words of my entire statement? Ito ang inayag ni Vice President Sara Duterte matapos mapakinggan ang mga reaksyon ng mga kaibigan at supporter ng Marcos administration kaugnay sa kanyang pahayag na mayroon ng hitman ang pangalawang Pangulo na maghihigante para sa kanya sakaling siya ipapatay. Matatandaan na sa nasabing komento ni VP Sara na bulabog ang administrasyon dahil nalagay umano sa panganib ang buong bansa. Sa isang pulong balitaan araw ng Martes, nilinaw ng Vice Presidente na hindi niya binanggit ang mga salitang assassination o murder plot, mga salitang krimen na pilit nilalagay sa mga pahayag ng kasalukuyang administrasyon na hindi naman binanggit ni VP Sara sa kanyang mga press conference. Tossing the word assassin. Pakicheck. May sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. Dahil dito, dismayado at nahihiya si VP Sara dahil hindi naiintindihan ng administrasyon ang kanyang naratibo, lalo pat nanonood ang buong mundo. Common sense should be enough for us to understand and accept that the supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. This is a plan without a flesh. Pag pinipilit mo siya na active threat siya, isipin ninyo ang buong mundo na nanonood. Ganito ba ang kapasidad ng mga Pilipino na mag-isip? Diba? Ba't wala silang pakialam dyan? Pero ako, nahihiya ako na ganito ang kapasidad ng mga tao sa administrasyon. Malinaw anya ang kanyang pahayag na kung siya ay mamatay, yun ay dahil sinadya at may nagpapatay sa kanya, bagay na kanyang pinaghahandaan. Don't worry about my security. If they kill me, if I die, kapag pinatay ako, or kapag namatay ako, in the context of don't worry about my security. So this means pinatay ka. Diba? Kasi hindi ka naman mamamatay by heart attack
in relation to your security. Diba? So, pag namatay ako, I already asked a person to take revenge against 3 individuals. So, my question now to the administration, is revenge from the grave a crime? So I had to die first. They had to kill me first. So now they can't kill me anymore unless they want to die. Binigyan din ni VP Sara na kilala ang pamilyang Marcos sa political persecution o nang uusig at nanggigipit sa oposisyon, kagaya na lamang ang pagpatay umano sa isang kilalang kritiko ng mga Marcos na binaril sa paliparan at gumawa ng mga senaryo na mayroon umanong banta sa seguridad ng bansa. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. And then somebody was assassinated on the airport tarmac. Diba? They oppress and suppress, and the people were getting angry, frustrated. What did they do? They created a scenario that there is a national emergency. They set bombs to create a scenario that there is a national emergency, and then they assassinated their political enemy. So that's the playbook. Ang kasaysayan na rin anya ang magpapatunay na pinapatay ng mga Marcos ang kanilang mga kalaban. We already saw that in history. So that is my proof. Ang hindi lang po nagawa ni Benigno Aquino Jr., kaya po hindi siya naka-revenge. Nakaganti. Hindi siya nakaganti. Kasi hindi siya nagbilin. Diba? Kaya hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. Yun, tugura tayo doon lahat. Lupit. Alam mo, ito kasi ginagawang issue ito ngayon ng hindi lamang po ng Malacanang, ng Kamara, maging ang mga media. Kaya pinaliwanag po ni VP Sara Duterte dito yung anong ibig niyang sabihin at kung ito ba ay merong mali, may criminal act. Sinasabi nga niya dito, di ba, revenge, ano ba yun? Grave, ano ba yun? Yun ang sinasabi niya, di ba? Na kesyo, wala naman daw. Walang ganun na klaseng krimen. Alam mo, ang pinaka nakakatawa dito, yung, ito ang talagang tumama sa akin. Yung sinasabi niya, ginagawa niyong tanga ang mga Pilipino. Di ba? Porket hindi alam yung batas, lalo nyo pang idinidiin minsan. Kesyo yung paliwanag nyo, sabit-sabit. Alam mo, pag abogado ang tatanungin mo dyan, naku, napaka galing na sinabi ni VP Sara Duterte kasi it's like, parang pain ito dun sa mga tanga. Lalong-lalo na, syempre, yung mga tanso na, ay, grabe naman yan, threat yan, threat. Paano magte-threat ang isang patay? Di ba? Yun yung dito But ano sa tingin mo, Jay? Nga, di ba sinabi mo kanina yung sa attorney? May mga attorney din na tanga May mga may sumangayon dun sa Hindi na siya attorney ngayon. Ha? Attorney pa ba yun? Attorney pa yun Na-disbar na yun Hindi, meron pa. Meron pang isang vlogger dyan na attorney na sinasang-ayunan na may threat daw yung mga sinabi ni VP Sara. Kaya nga sabi ko, hindi lahat ng attorney talaga talagang may sapat na utak. Kasi alam niyo yung isa nga yung bitag at ngayon nagpatunay na kung gaano kabobo yung mga anti-Duterte. Tingnan niyo na nabitag tuloy kayo. Ikaw, Kocholi. Like father, like son. Yan lang ang masasabi ko dyan. Pero yung assassination, tama yan na binabanggit ni VP Sara na hindi naman daw niya binanggit yung assassination. And what can you expect kay Marcos, sa ating presidente, no? Di ba? We cannot blame the people. Yung mga taong bayan and si VP Sara na ganito ang maging sagot nila. Kasi halatado na sinungaling si Marcos, doon na lang tingnan ninyong mabuti. Wala daw armas na pumasok sa KOJC. Ikaw, kahit panatiko ka, kahit anak ka ni BBM, sasabihin mo sinungaling yung tatay mo. Kasi kitang-kita yan
Sa mainstream media, napakadaming baril. And yet, I don't know kung sinungaling siya talaga or he is clueless sa nangyayari sa Pilipinas. So what can you expect doon sa video na nilabas ni Marcos? Pati nga itong pinsan yan, balikan ko na rin lang. Andun si BP Sara sa teritoryo nila, dyan sa kamera. Anong ginawa ni Nagpalabas siya ng video na may binabasa. Nandoon na si BP Sara Sana hinarap mo, nagkaroon ka ng yagballs para pumunta ka ron at tinanong mo si BP Sara, nagkasagutan kayo, di ba? Wala, inasa mo doon sa may yung Quadcom na walang alam kung gawin kung hindi 1-minute suspension pag nasusukol. No? So, ito'y matindi. Talagang magsisinungaling sila dyan. Karakter na po yan. Kayo na fill in the blanks. Ang sinungaling ay kamag-anak ng... Ang ganda nung sinabi ni PRRD kahapon. Di ba? Kayo, sundalo, kailan kayo patuloy susuporta sa adik? Alam mo, dagdagan ko yun. Kayo media, hanggang kailan kayo susuporta sa adik? Yung ibang media. Ito'y tanong ko lang kasi dapat ang pinag-uusapan natin yung tunay na issue ng bayan. Yun ang sagutin ninyo. Yung live press ko ni PRRD. Di ba, apakadali. Paano maniniwala ang taong bayan doon sa video na ginawa ni BBM kung hindi niya kayang sagutin yung sinabi ni PRRD? Dapat sagutin mo yun. Napakadali naman Gusto mong gawing sinungaling si PRRD? Gusto mong ayawan siya ng taong bayan? Pa-drug test ka. Kung hindi ka guilty, apakadali O di, gagawin mo sinungaling si PRRD. Di ba? Saglit lang yung drug test Yun ay matagal nang hinihingi ng taong bayan. Tandaan po natin yung humihingi nun, yung nagtatanong noon ay hindi ordinaryong tao katulad ko, katulad namin. Yung nanghihingi noon ay dating presidente, mahal ng taong bayan. So palagay ko, hindi mo pwedeng dinededma lang yan. It's about time, sagutin mo na yan. And syempre, yung tanong niya sa mga sundalo, until when? Tanong ko na rin sa ibang mainstream media, until when? Yun. Alam mo, makikita mo dito talaga na napakatalino ni BP Sara Duterte. Kasi nabitag sila dito Nabitag sila sa statement niya na if kung papatayin siya, meron ng papatay sa... Ako nga, sabi ko nga, sa tingin ko lang sa tingin ko lang naman po ito. Sa tingin ko, parang bluff yung sinabi niyang yun na kung papatayin siya, may kinausap na siya para patayin itong Mar, o yung si Marcos, Araneta, at saka si Romualdez. Sa tingin ko kasi ngayon, ang tanong ng taong bayan, meron ba talagang threat kay BP Sara Duterte? At through this press briefing niya, nilabas niya na meron. Ano ginawa sa kanya? Tinanggal sa kanya yung sarili niya mga tauhan at ang natira ay yung nasa command mismo ng presidente. Nagsimula daw yun during ng kanyang pag-resign or after pala ng kanyang pag-resign bilang DepEd Secretary. Minaman-manan daw ang lahat ng kanyang galaw. Tama nga naman kung binabantayan siya. Yung kayang pagbabantay na yon, bantay para sa kanyang seguridad o pagbabantay yon bilang pagbabantay na inaalam ko ano yung galawan niya. So yun ang sinabi niya na kaya meron siyang duda na merong threat sa kanya dahil tinanggal yung mga sarili niyang tao ang nilagay tao ng presidente. Ang lupit nung sinabi niyang statement na yun ibig sabihin po parang hindi ko naman sinasabing parang hino-hostage ang dating. Pero hindi naman hostage talaga baka sabihin ng iba dyan Ang akin lang, since hindi mo kontrolado yan nung binabatikos mo, abay pambihira. Imaginein mo imaginein mo. Maglagay si Zaldico sa akin ng security. Ano sa tingin nyo mararamdaman ko?
Di ba? Ganun kasimple. Ikaw, halimbawa, meron kang kaaway, di ba? Yung asawa mo. Nabunta tuloy doon. May kaaway ka, kunwari, di ba? Ang maglalagay ng security mo yung kaaway mo. Ano mararamdaman mo? Kahit ako, di rin ako mapapalagay doon kasi... Pero tsaka ito, gawain na nila yun kasi ginawa nila yan sa Davao eh. Di ba? Pinagtatanggal yung mga pulis na mga tiga Davao, pinalitan ng mga pulis na mga bataan nila. So ganun din palang ginawa dito kay BP Sara. At mabalik tayo dun sa tungkol dun sa sanay ang mga Marcos sa pagpatay ng kanilang mga kalaban. Kasi kung mababalikan ho natin yung nangyari noon, katulad lang nung Plaza Miranda bombing, si Marcos din ang tinuturong noon. Si Marcos Sr. ang tinuturong mastermind noon. Diba? Tsaka marami pang iba eh. So talagang may punto naman si BP Sara na etong mga to ay talagang medyo sa totoo nga lang mas nakaka-alarma si Marcos eh. Dahil sila, may record sila na nagpapapatay sila ng mga katunggali nila lalo sa according to BP Sara. According to BP Sara, hindi sa akin yan baka may baka sumunod daw kay Banat Bay eh. Oo, mahirap na. Mas nakaka-alarma yung sa mga Marcos kasi sila, may history sila at may record sila. Sa mga Duterte, wala naman eh. Balik natin yan doon, ha? Kasi wag natin kakalimutan, ang number 1 na oposisyon noon ay si Benigno Aquino. Yun lang, gusto ko lang sabihin. Ano nangyari sa kanya? Yun lang, gusto ko lang din sabihin. So, anong ibig sabihin nun? Yun nga lang, ang kinagandahan yan, si BP Sara Duterte ay hindi, si Benigno Aquino ay hindi daw si BP Sara. Salamat. So, ibig sabihin nun, hindi naman hindi niya, hindi naghanda si Benigno Aquino, pero si BP Sara, mautak siya. Hindi niya papahintulutan na madali siya. Magaling eh. Diba? Bakit? Sino ba ang papalit just in case? Mamatay si BP. Alam na this. Diba? It's either yung dalawa lang. So, parehong kaalyado. Kaya, planadong-planado, planchado. Wala tayo sinasabing may plano ang Malacanang, hindi yan ang ating ibig sabihin. Pero, siya ang, alam mo yun, kaya niya nga sinasabi na pag ako namatay, meron dadali sa inyo. Yun. Kasi nga, nakakaramdam pala si BP Sara Duterte ng threat na hindi lang siya umiimik. Ngayon, dahil sa binitawan niya yun, lumabas tuloy. Nagkaroon tuloy ng diskusyon tungkol dyan na talaga naman palang merong threat etong si BP Sara. Tsaka Banat Bay, double meaning naman yun eh. Sinabi ni BP Sara na kapag ako namatay, may haanting or may, ano ba yung pagkasabi ni BP Sara? Papatay sa inyo, ganun. Papatay wala naman pinangalanan si BP Sara dun kung sino ba yung na yun. Maaaring taong bayan ang gumanti sa kanila. Maaaring ibang mga tao. So, hindi pa rin talaga tsaka, doon nga, bubulol ako. Doon nga natin doon natin napagtanto talaga na wala talaga hindi talaga nila alam yung batas. Kaya pala halos yung mga nangyayari ngayon dyan sa Quadcom, halos labag lahat sa batas. Kocholi? Medyo nakakalungkot lang to. Parang hindi na nakalimot. Ito problema sa mga Pilipino, nakakalimot. No? Nakalimutan natin yung history natin. Sinong dumali kay Ninoy? And yet, para lang maging relevant ulit ang dilawan ngayon, nakikitandem sa pula. Ganun na sila, ayaw na nila mainodoro eh. So, kailangan mapansin sila. So, ngayon, dahil hindi nila kaya ang Duterte, nagsama-sama sila doon. Kaya, alam mo, ito nagiging problema ng Pilipino eh. Minsan, dapat matuto tayo magpatawad. Pero, wag nating kakalimutang matuto. Pinaalis natin, pinaalis nyo, yung tatay, ibinalik nyo naman yung anak. Ito ang nangyayari. Ito po hindi ko sinisisi yung mga nabudol. And yet, gusto ko lang matuto na hindi na maulit kasi parating ang eleksyon eh. Baka mamaya, hindi tayo natuto sa pagkakamali natin dahil one mistake, ang laki ng pinagsasuffer ng buong
Pilipinas ngayon dahil dyan. Ayun. At siyempre, number 1 na tagapagtanggol ng Malacanang ay itong mga mambabatas. Umalma sila sa panggigipit ng Kamara. As in, halos sila ngayon medyo ganun, parang para bang synchronize yung kanilang sa media, batikusin nyo yung statement. Kamara, batikusin nyo. Marcos, batikusin nyo. Sabay-sabay tayo, babatikusin natin yung grave threat kuno ni BP Sara Duterte. Kaya ito, naghayag na rin ng pagkadismaya ang ilang mambabatas sa nangyaring panggigipit ng Kamara sa Office of the Vice President. Di na makaturungan nila ang naging direksyon umano ng in aid of legislation na ginawa na mababang kapulungan ng Kongreso. Si Troy Gomez ang nagbabalita. Pasok! Umalma ang ilang mambabatas sa ginagawang pang-aatake ng Kamara kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos ipag-utos ng Committee on Good Governance ng Kamara na ikulong ang Chief of Staff ng pangalawang Pangulo na si Attorney Zulaika Lopez sa isang correctional facility batay sa isang contempt order. Si Lopez ay una nang na-detain sa Kamara matapos ma-cite in contempt dahil sa umano'y undue interference sa isinasagawang investigasyon ng komite sa confidential funds ng Office of the Vice President. Para kay Senador Ronald Bato de la Rosa, di makatarungan ang ginagawa ng Kamara kay Lopez. Ipinunto ni Bato na dating PNP chief na wala siyang nakikitang dahilan para ikulong si Lopez sa isang correctional facility na lugar para sa mga convicted criminal. Hindi pa man lang nagiging accused, no? Hindi pa napaila ng kaso. Kung i-treat mo parang convictado na dadalhin mo sa Women's Correctional. Women's Correctional facilities a place for convicted criminals. I've been the Director General of Bucor at alam ko kung anong sitwasyon dyan sa loob. Yan ay kulungan yan ng mga serving sentence, convicted felons serving sentence. Kinestyon din ng senador kung bakit kailangan dalhin sa ibang lugar si Lopez, gayong may sariling detention facility naman ang Kamara para sa mga napatawan ng contempt. Pagpakuntib-kuntib kayo ng tao tapos hindi nyo kayang bantayan dyan sa inyong facility, meron man kayong facility for contempt persons, di ba? For persons cited in contempt, you should have your own facility dyan sa Kongreso para bantayan ninyo. Bakit nyo dalhin doon? Maging mismong si Congressman Rodante Marcoleta ng Sagip Party List ay di rin sang-ayon sa ginagawa ng kanyang mga kasamahan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Marcoleta, na sa 17 taon niya sa Kongreso ay ngayon lamang siya nakasaksi ng ganitong pangyayari. Kinisyon ng batikang mambabatas at abogado kung ang kanilang ginagawang investigasyon sa opisina ng pangalawang Pangulo ay in aid of legislation nga ba o in aid of persecution. Ang tanong, ang House of Representatives po ba ang gaganap sa tungkulin ng Commission on Audit? Pagka ganun, tanggalin na po natin ang COA sapagkat sila na po ang nag-o-audit. Wala po sa tungkulin namin ang mag-audit. Binigyang diin naman ng mambabatas na kung ang layunin nga ng kanyang mga kasamahan sa Kamara ay mag-imbestiga in aid of legislation sa confidential funds, ay dapat hindi lamang ito nakatuon sa opisina ng Vice Presidente. Sinabi ni Marcoleta na bukod sa Office of the Vice President ay may kanya-kanya ring confidential funds ang iba't ibang bahagi ng gobyerno tulad ng national government agencies, government-owned and controlled corporations, local government units at maging ang Office of the President, House Speaker at iba pa. Ilang opisina ba ang merong confidential fund sa palagay nyo? May idea ba kayo? Wala pong nagtataka sa atin kung bakit ang pinipilit na isolate lang, ang pinipilit na gisain lang, Office of the Vice President. At saka yung DepEd na kung saan ay naglingkod siya bilang secretary. Paano po yung iba? In aid of legislation po ba ito? O in aid of persecution? Kaya nyo na pong mag-conclude Ang linaw po nito Paalala naman ni Marcoleta sa kanyang mga kasamahan na kailanman ay di mandato ng mababang kapulungan ng Kongreso ang mag-audit. Dapat ipaubaya na lamang ito anya sa Commission on Audit o COA. Hindi po namin trabaho ang mag-audit. Yun pong audit observation memo o kaya notice of disallowance. By their very nature, ito po'y confidential. Confidential po Bakit po ang House of Representatives
kukunin nila po yung mga dokumento at sila mismo ang gagawa ng gawain ng COA. Ang ibig bang sabihin, gagawa po ba sila ng batas para i-abolish na po ang COA? Nanawagan naman si Senador Bongo sa mga mambabata sa Kamara na hinahinay lamang sa pag-cite ng contempt sa mga resource persons. Anigo, hindi na nagiging productive ang mga ginagawang investigation in aid of legislation dahil sa kanilang pananakot. Balikan sana natin ang mga House rules pagdating sa investigations in aid of legislation, lalo na po ang mga grounds for citing resource persons in contempt. Hindi po ito dapat naabuso bilang isang mambabatas at bilang mamamayang Pilipino. Nakikiusap po ako, please stop harassment. Nalulungkot din si Go sa nangyayaring harassment kay VP Sara dahil sa nadadamay ang mga ordinaryong tao. Mas makabubuti din anya kung magkasundo at magtulungan na lamang ang dalawang panig para sa paglutas sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa. Noong panahon ni Pangulong Duterte, wala pong ganong nangyayari. Trabaho po, tutulungan po ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno, executive at ang legislative to craft laws para sa development po ng ating mga kababayan. Importante ngayon, trabaho muna, serbisyo muna. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Troy Gomez Nagulat, SMNI News. O yan, ang ganda po nung sinabi ni Senator Bato, magpapakontempt kayo, hindi nyo naman pala kaya bantayan. Iisipin mo, kaya gusto nilang darin sa nung dinala doon sa kinontempt, tapos pumunta doon si VP Sara, gusto nilang ilipat, ilalagay nila sa Women's Correctional. Isipin mo, kung ikaw ay ordinaryong Pilipino, hindi naman ito'y politiko sanay sa demanda at saka dati na itong nakukulong. Talagang ma-high blood ka dyan, sasakit ang puso mo. Isipin mo, wala kang kaso, dadaling ka sa Women's Correctional. Kahit sino naman, di ba? Ang palusot nila dyan ay hindi nila kayang bantayan. Delikado po dyan. Ba't kayo nagpa-contempt? Di ba? Alam mo, itong mga to, puro lang palusot to Talagang iniipit lang si VP Sara. Ninervyos sila dahil nagpunta dyan si VP Sara. Wala namang nalalabag na bata si VP Sara dahil nandun naman siya sa opisina ng kanyang kapatid. Pero in the first place, tama rin yung sinabi ni VP Sara. Illegal. Illegal yung pagpapakontempt nyo kasi hindi na po ito dumadaan sa due process. O, di ba? So, ano mo yung mga excuse na hindi nyo kayang bantayan? Huwag nyo kami lokohin. Kasi ginagawa nyo tanga mga Pilipino Imposibleng hindi nyo kayang bantayan. Nagpadala nga kayo ng libo-libong pulis sa KOJC tapos hindi nyo kayang bantayan dyan. Niloloko nyo taong bayan. Tapos papatayan nyo ng kuryente, kunwari nagtitipid kayo. Magkano flood control projects nyo na pondo? Bilyon po yan. Diba? Doon pa lang naglolokohan tayo. Sabi nga nila, papatayin mo yung kuryente ng buo na yan. Paano yung mga ref niyan? Yung mga nakikita ko yung ref, matutunaw yung ice cream dyan. May mga ice cream pa daw dyan. Yung mga pagkain dyan. So talaga bang pinapatay ang kuryente? O naglolokohan talaga tayo? O talagang sadyang sinungaling kayo sa taong bayan para ma-serve nyo yung agenda nyo naggipitin ang Duterte? No? Tapos ngayon, ang ganda rin nung sinabi ni Marcoleta, na ano ba kayo? I-abolish nyo ang COA kasi kayo na nag-o-audit Etong nakakahiya. Ito ata ang Congress na talagang sobrang nakakahiya. Nagpagamit kayo kay Martin. Hindi nyo na trabaho mag-audit. Diba? Kaya nga sabi ni Marcoleta kay Castro, mag-auditor ka na lang. Diba? Nakakahiya. Isipin mo, convicted ka, ikaw ang nag-audit. Diba napaka-ipokrito nun? Ikaw, Jay? Doon pa lang sa hearing, ang dami ng pagkakamali doon kasi una-una, yung nag-contempt kay Atty. Lopez, convicted. So doon pa lang, mali na yun. At pangalawa, paulit-ulit nga rin sinasabi ni VP Sara na bakit andyan yung convicted na yan sa hearing na yan? Dapat nakakulong yan. Dapat hinaan nyo yung mga kaso niya na bilang child abuser. At pangalawa, alam nyo, may ko dito sa mga isyong nangyari. Hindi kaya ito yung parang panabla nila or pang
display doon. Kasi nung nakaraan, di ba, uminit talaga yung umugong yung issue about sa flood control. So, di ba, pumayag na si Marcos na pag-usapan sa Senado yung about sa budget ng flood control. So, tingnan mo ngayon, biglang may ganitong issue, natabunan na naman yung about dun sa gagawing hearing sa flood control. Kasi nung nakaraan, umugong talaga yung balita about sa flood control na yan, yung 1.4 billion pesos a day, di umano. So ngayon, nang nakikita ko nga dito, parang ginawa talaga tong panakipbutas na naman ng gobyerno para hindi na naman mapansin yung issue about sa flood control. Manatbay, kamusta ka na dyan? Alam niyo, isa pang ito, pagdating sa issue po ditong COA, na ang ganda na sinabi ni Marcoleta dyan, napakinggan ko rin sa isang ang COA po kasi, it's an independent body. Ano po yan kaya nga ho yan kinreate is para i-audit ang bawat ahensya ng gobyerno. Independent body. Ibig sabihin, hindi dapat ito nadidiktahan. Ang ginagawa ng Kamara, tila dinidiktahan nila ang COA. To the point na hindi pa tapos, uhusgahan mo na. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ikaw, Jay, nagluluto ka, di ba? Ako na naman. Magluto ka dyan. Ako, food critic. Hindi ka pa tapos. Bigla akong kinuha yung pagkain na niluluto mo. Tinikman ko. Tsaka bigla ko kagad sinabi na ang pangit ng luto mo. Hindi pa nga luto. Hindi pa tapos. Sasabihin mo na kagad, pangit ang luto. Anong tawag sa'yo? Di ba? Doon nga, hindi pa tapos yung nagkakaroon pa ng ng pag-uusap at investigasyon na ginagawang COA and OBP. Tapos biglang papasok na kayo sa eksena at sasabihin nyo, merong katiwalian, may ganito, may ganyan. Sandali, hindi nyo trabaho yan. Hindi ho trabaho ng mga congressman yan. COA kayo ng COA, yung sarili nyong budget, di nyo makuha. Di ba? Yung sarili nyo ang budget, hindi nyo mailabas sa taong bayan. Magkano lang yun? Sabi nga ni BP Sara kanina kung ikukurap, 150, magkano lang yun? Milyon? Yun talagang nakaalat na. At binigay sa kanila yun, pinapaliwanag ito kasi paulit-ulit to Laging may nagtatanong bakit nagastos yun ng 11 days lang. Again, kailangan po kasing gastusin bago matapos ang taon. Okay? Ngayon, yung paggastos na yon, hindi ibig sabihin ang sakop lang nun ay 11 days. Kasi di ba yung sinasabi nila, 11 days lang, ito naubos. Hindi ho, wag ho kayong tanga. Nagrenta ng mga safe house. Yung rental nun, binayaran. Pero, ang sakop po nun, hindi ho 11 days lang na rental. So, ganyan ho kasi baluktutin ng mga tangang congressman. Tapos, if-feed nila yan sa tao, para magmukhang, tingnan nyo, inubos ng pera ng Office of the Vice President. The mere fact, ang dami yung sabit dito. Number one, hindi kayo dapat ang gumagawa niyan. Kaya nga independent body ang COA. Pangalawa, bakit nyo dinidiscuss ang isang confidential? Saan kayo nakakita ng confidential na dinidiscuss? Diba? Hindi ho dinidiscuss yan. Pangatlo, bakit Office of the Vice President lang? Doon pa lang sabit na kayo. Alam nyo ba, sabi nga ni Pangulong Duterte kagabi, ang number one pagdating sa confidential funds ay ang Speaker of the House at ang Office of the President. Bakit wala silang audit? Bakit hindi pinag-uusapan yan? Ba't wala rin naglalakas loob, no? Wala kasi hawak nila. Kaya nga, ang sinabi ni Pangulong Duterte, wala na. Wala na talaga tayong pag-asa. Kasi hawak na nila ang House, hawak na nila ang Malacanang, kahit nga sa wala nang makuhang mustisya. Kaya nga ang sabi niya, itanong natin sa mga sundalo. Yun po ang at dahil diyan, ngayon, pinag-uusapan ngayon ng mga ilang mga media at saka ng ilang mga pinklawan at tanso vlogger na may sedition daw, inciting to sedition ang sinabi ni PRRD. Paulit-ulit naman po sinasabi ni PRRD. Ayaw niya ng kudeta, ayaw niya ng revolusyon. Tatanungin lang daw niya ang mga sundalo.
hanggang kailan kayo magsisilbi sa adik na presidente? Tanong lang naman niya yun. May sumagot nga doon, may pilosopo. Paano ko sinabi nilang 6 years? O di palakpakan. Yun lang. Yun lang sabi ni Pangulong Duterte. Kung sinabi niyang, 4 more years, o di palakpakan. Masama ho bang magtanong ngayon? Dito sa SMNI bawal. Kaya yung dalawa na contempt. Di ba? Si Ka Eric tsaka si ano. Ay, nagtanong lang, no? Yun po ang ginawa ni Pangulong Duterte. Tinanong lang naman niya yung mga sundalo kung hanggang kailan kayo magsisilbi sa baluktot na gobyernong ito. Yun din yung inaabangan ng ibang mga netizen eh. Kung kailan daw din mapag-uusapan yung about dun sa dating napag-usapan nila Ka Eric at Doc Lorraine Badoy. Yung about the di umanong 500 billion pesos na pondo ni Martin Romualdez, no? Tinatanong mo ba ngayon yun? Hanggang ngayon nga, inaabangan pa. Tinanong po sa mga congressman, tinanong po ni Jay. Tinatanong ko kung kailan. Kung kailan nyo rin ba pag-uusapan yun? Patawag ka rin daw. Patatanong, bakit mo daw tinatanong? Bawal kasi magtanong sa kanila eh. Hindi tanggalin ni right mid. Bawal magtanong pala eh. Di ba, coach? Pero, eto sa akin hayaan na natin. Kasi magtatanong lang naman si PRRD. Di ba? Wala namang masamang magtanong. Lahat po tayo pwede magtanong. Tatanungin niya hanggang kailan. Pero sana sa mainstream media, hindi yun yung kalkalin natin. Hindi yun yung dyan tayo magtagal sa issue ni PRRD. Kasi naiintindihan nyo naman yung sinasabi ni PRRD. Huwag naman kayo magtanga-tangahan. Ang issue dito, unang tanong sa mainstream media, hanggang kailan kayo susuporta sa adik? Di ba? Yun yung tanong din ni PRRD. Pero siguro tayo, as ordinary citizen, hayaan na natin sila. Mag-usap sa sundalo, bahala na sila dyan. Kanila na yan. Siguro tayo, dapat, ang magandang tanong, Marcos, kailan ka magpapadrug test? Kasi nga, sinabi na ni PRRD kayong dalawa ni Lagdameo, hindi ako nagsabi niya inulit ko lang, parot ako inuulit ko lang yung sinabi ni PRRD, huwag kayong magagalit sa akin. Pero pasinungalingan nyo. Kahit anong explanation nyo, hindi maniniwala ang tao and we cannot blame them kung tatawagin kayong sinungaling. Kaya nga, solusyon dyan, drug test lang po. Diba? Yun ang issue. Doon tayo pumunta and let the people, yung mga nasa posisyon, magtanong. Sila na ang bahala dyan sa AFP magtanong. It's up to them. Iba sa atin. Ayan. May mga nagtatanong din dito, totoo ba na tinanggal na security details ni BP? Yung pong binabanggit na security details niya, kung maaalala nyo, noon po yung nag-resign siya bilang DepEd Secretary. Tinanggal ho yung kanya mga sariling security details at pinalitan po, yung sinasabing pinalitan ng mga tao ni Marbil at tao ng Office of the President. Ibig sabihin, kontrolado. Lahat daw ng galaw, galing na po ito kay BP, lahat daw ng galaw niya ay kontrolado nitong Office of the President. Yun po ang kaganapan ngayon. Kaya nga ang sinasabi ng iba, talagang delikado yan. Yan ang sinasabi nila iba. Pero tinanong pa nga siya kung papayag siya kasi BP, kung may threat ka, papayag ka ba dagdagan? Sabi niya, no. Dadagdagan, galing din naman sa kanila. So, yun yung sinasabi po. Pero may tanong ako dyan. Pwede bang tanggalin or si BP Sara na mismo yung magdesisyon na tanggalin yung mga security niya? Kasi delikado talaga sa kanya yun. Kay BP Sara mo itanong, huwag sa akin. Hindi. Pero may kakayanan. Kaya si BP Sara na gano'n. Siguro pwede naman yun, di ba? Ewan ko, kaya lang kasi parte ito nasa batas po ito So, ewan ko lang kung pwede siguro takasan niya, di ba? So, yung mga napapanood sa pelikula, tinatakasan. Mautak talaga din, may utak din pala kahit paano si Marcos, no? Gawa ng ganda ng pagkaka-setup niya doon. Tinanggal niya yung mga malapit kay BP Sara na security, pinalitan niya ng mga galing sa kanya. Pero balita ko lang naman. Sabi ko na nga chismis.
balita ko, ayoko na nga. O, sige na. Pero ito, may matindi tayong balita, balikan natin pagbalik yan. na lang. Balita ko, pagbalik. Mag-break po muna tayo. Huwag po kayong aalis. Magbabalik po ang programang Banateros. Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. So, bilang leaders, kailangan matuwid ang iyong paningin. You know, public office is a public trust. Public office is a public trust means that a leader has been entrusted with public power by the people, and as an officer, he holds this power in trust to be used only for the benefit of the people, and never for the benefit of himself or of a few. He must safeguard the interest of the nation. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, disyo ang magserbisyo. Dami ko nang in-applyan, wala pa rin akong trabaho. Ang taas na naman ang tuition fee sa eskwela. Nakaligtas ka nga sa COVID, ihimatayin ka naman sa taas ng bayarin sa ospital. Ang party list na subok na sumaklolo sa mga kapabayang humihingi ng tulong sa panahon ng kagipitan. Piliin ang party list na nagbibigay ng malaking help sa mga problema ninyo. Help Pilipinas Party List! Kung leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Maagang pamasko ang inihandog ng KOJC spiritual leader at senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Kibuloy sa ilang caretakers ng Baseco Beach sa Maynila. Kasabay ito ng isinagawang nationwide cleanliness drive na inasayitiba rin ng butihing pastor. Narito ang balita ni Criseline Catarong. Si Nanay Shirley Gonzalez, na isa sa caretaker at residente ng Baseco sa Maynila, ikinuwento niyang mag-isa na lang siya sa buhay. Bukod sa paglilinis sa baybayin ng Baseco, ay pangangalakal at pagbabalat ng bawang at sibuyas ang kanyang pinagkakakitaan. Siya'y nagsusumikap ng maigi upang mairaos ang buhay mula sa hamon na kinakaharap sa bawat araw. Sa ginanap na nationwide cleanliness drive na inisyatiba ng senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Kibuloy, isa ang Baseco Beach sa Maynila ang napiling pagdarausan ng naturang aktibidad. Pero bukod sa paglilinis, hindi rin kinalimutan ni Pastor Apollo ang ilan sa ating mga kababayan na lubos na nangangailangan doon sa Baseco. Ito po ay handog pamasko sa lahat ng
mga iilang napili dito sa Baseco, no? Na mula ito kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Bukod sa naglinis po tayo ng inyong lugar dito at gusto natin na kayo ay manatiling malinis, maayos, gusto ni Pastor makapaghandog din siya ng mga pamaskong handog, lalo na nalalapit ang December, no? Isa si Nanay Shirley Gonzalez na tumanggap ng maagang pamasko mula sa butihing Pasko. Bukod kay Nanay Shirley, kasama rin sa tumanggap ng gift pack sina Nanay Daisy Cristo at Mang Ignacio Rogelio Magalyon na parehong matagal nang naninirahan malapit sa baybayin ng Baseco. Si Nanay Daisy ay lubos ang pasasalamat kay Pastor Apollo sa maagang Panoche Buena. Kasabay nito ay kanyang ikinuwento ang pagbabanat ng buto para lamang may makain habang mag-isang tinataguyod ang kanyang dalawang anak. Bagyo, nangangalakan talaga ako. Pag wala, nagbabalot ng bawang. Pinagtsagaan namin yung pag 90 ang kilo. Depende po, ma'am, sa... Pag walang talaga, nangangalakan. Kasi mahirap naman pag wala kang kuhaan niya para makakain. Si Mang Ignacio naman ay may isang anak, ngunit pinatigil na muna ito ng pag-aaral dahil sa hindi sapat na kanyang kinikita sa araw-araw. Laking pasasalamat din niya sa regalong natanggap mula kay Pastor Apollo. Bukod pa rito, buong galak din ang kanyang naramdaman na nagkaroon ng cleanup drive activity sa Baseco. Maraming salamat. Marami na tinulungan mo sa buong mundo talaga. Kahit saang lugar yan. Marami nang nasuong ko na kahirapan ganyan. Ikaw lang nakatulong dito sa Baseco na ganyan nangyari ba? Paglilinis ang Baseco. Malaking bagay na yan. Binigay ninyo pong regalo sa amin para sa Paskong ito. Sana po, hindi lang kami po ang matulungan ninyo. Maraming po salamat, Pastor Kibuloy. Malaking tulong na ibigay niyo sa amin ang taga-Baseco. Nagpapasalamat tayo unang-una sa initiative ng ating mahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy, na iilan po sa mga kababayan natin na naninirahan dito sa Baseco Beach. Alam natin mga indigents, ilan po sa kanila ay talagang lubusang nagpapasalamat kay Pastor Apollo C. Kibuloy sa mga pamaskong handog na naibigay sa kanila. Sina Nanay Shirley, Aling Daisy at Mang Ignacio ay ilan lang sa maraming natulungan ng butihing pastor. Sila'y kasama rin sa nakilahok sa nationwide cleanliness drive na inisyatiba ni Pastor Apollo C. Kibuloy na may temang Kalinisan, Tatag ng Bayan. Ang aktibidad na ito ay isa sa environmental initiative ng Sunshine Philippines Movement o SPM na itinatag ni Pastor Apollo noong 2005 na pangunahing advokasya ang pangangalaga sa ating kalikasan. Tunay ngang ang malinis na kapaligiran ay pundasyon ng isang matatag at nagkakaisang komunidad. Ang lakas ng isang komunidad ay nakasalalay sa diwa ng bayanihan kung saan nag-ambag ang bawat isa ng kanilang oras, panahon at pagsisikap upang maipakita ang kanilang pagmamahal sa inang kalikasan. At yan ang isa sa mga advokasya ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Ang kapaligiran ay may mahalagang papel sa isang malusog na pamumuhay at para makasurvive sa planetang ito.
Tahanan ito ng iba't ibang buhay na organismo at lahat tayo ay umaasa sa kapaligiran para sa pagkain, hangin, tubig at iba pang mga pangangailangan. Sa makatuwid, kinakailangan na bawat isa sa atin ay pangalagaan at protektahan ang ating kapaligiran. Salamat po, Pastor Apollo C. Kibuloy, na naturuan niyo po kami ng mga pamamaraan ng pamumuhay na kahit pala sa simpleng mamamayan ay makakapagbigay kami ng bahagi, makatulong, hindi lamang sa paglilinis ng kalikasan, yung tinuro ni Pastor, yung from within will be the without, yung mula sa loob, kung nagbago tayo, kung malinis tayo sa loob, maipapakita natin sa ating kapaligiran, sa ating environment, kung ano po yung nasa sa ating sa loob. Una nang sinabi ng butihing pastor na ang kalinisan ay susi ng katagumpayan. Hindi hadlang para kay Pastor Apollo C. Kibuloy ang kanyang sitwasyon ngayon para ipagpatuloy ang matagal na niyang nasimulan na adhikain sa pagbibigay tulong sa mga nangangailangan. Hindi lamang sa aspeto ng pangkalikasan, kundi pati na rin sa iba't ibang larangan. Kaya naman sa kabila ng mga persekusyon, nananatili siyang matatag at hindi titigil sa pagtulong hanggat kanyang makakaya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News. Oy, yun, huli. Nagchismisan. Pero ano mo, partida pa yan. Ginigipit pa si Pastor Kibuloy pero nakakatulong. Actually, ang dami nang natulungan ni Pastor Kibuloy ngayong nasa kalagitnaan siya ng political persecution. Hindi naman siya politiko pero nadadamay siya dyan, no? Pero isipin ninyo, kung hindi ginigipit si Pastor Kibuloy at nakaposisyon, mas marami siyang matutulungan. Sasabihin ng iba, paano Coach Oli kaya tumutulong yan dahil kandidato? Hindi po. Well-documented po yan. Matagal nang ginagawa ni Pastor Kibuloy yan. Ngayon lang siya tatakbo, wala siyang hinawakang posisyon. Ngayon lang nababalita. Oo, ngayon lang nababalita. Pero mantakin mo yung puno, tinanim niya nun. Malaki na ngayon. Ibig sabihin nun, matagal na yun. Tsaka nakita ang punong tumayo ng isang araw, 2 araw. Diba? Madaldal lang kami, kaya ngayon nababalita na. Dati hindi dinadaldal ng mga taga kay OJC. Oo, kasi mga humble ang mga taga kay OJC. Kaya kami nababalita namin. Kami mga chismoso kami. Pero ito kaya nga gawin na natin. Dapat number 1 si Pastor Kibuloy. At meron ako nababalitaan pero ito naman personal initiative. Initiative na nga. Ano yun? Basta personal initiative. Marami akong nagsasabi na iba't ibang reliyon ay gusto nang suportahan si Pastor Kibuloy or sumusuporta na. Personal personal. Narinig ko rin yan, ang katwiran nila dyan, dahil ayaw daw nilang gawin sa kanila yung ginawa sa KOJC. Tama. Yung naririnig ko din Tsaka yung abot naman doon sa pagtulong ni Pastor, yung maganda, tulong. Hindi yung iba dyan na tatanungin pa kung butante ka, bago ka bigyan ng ayuda Balitaan nyo yung coach na bago daw bigyan ng ayuda, tatanungin, butante ka ba? Butante ka na ba? Tapos kung mapapansin nyo, lahat ng pupunta daw dun sa mga event, puro may edad. Bawal lang mga bata. Kasi pag may mga bata, parang tatanungin pa kung butante, kung buoboto na ba. Pag hindi daw buoboto, hindi bibigyan kahit na may tinatawag na ticket. Hindi katulad ni Pastor Kibuloy. Kahit hindi member ng simbahan nila, tinutulungan, pinag-aaral, pinapakain. Ayan. Pero alam mo, natalo Tutulad ni natin. Pinapakain, ang laki ng tiyan, no? Sagana sa buffet ito. Pero alam mo, may natalo si Sino? Natalo ni BBM si Pastor Kibuloy. Meron siyang initiative na tinalo. Saan? Kasi si Pastor, pag nagtanim, ang tagal tumubo. Si BBM, katatanim lang, umaani na. Grabe yun. Walang sinabi si Pastor Kibuloy. Ang bilis daw Pagka-harvest daw, nagtanim, tapos pagkatanim, inani na. Malupit. Malupit talaga yun. Tsaka hindi lang si Pastor. Hindi lang si hindi lang si ang natalo, kundi pati si PRRD natalo din ni Marcos. Dahil dati yung bigas nagmumura.
Ngayon, yung shabu na yung nagmumura. Ay, mas laking mura. Oo, mas malaking mura. Sandali, last message na daw. Pero gusto ko munang talakayin yung breaking news eh. Dami nagtatanong. Asa na ba? Totoo ba daw yun? Doc Lorraine, tinatawagan po namin kayo. Magandang gabi. Saan po kayo? With all due respect. Sabi nga, baka naman pwedeng makausap natin si Antayin natin. Latest news, di umano'y tuluyan ng tinanggal ang kanyang security. Ngayon lang talaga. Hindi, antayin lang natin wait lang tayo kasi... Basa muna tayo. Inaabangan natin. Kung sino man na nagbalita niyan, itanungin na natin. Kasi baka naman kung ganyan, sigurado ako bukas na bukas. Gusto niyo na malaman yung balita. Wala. Sabi mo na. Oo nga pala, nakalimutan. Ano yung balita? Sinisita ako ng boss natin. Sabi niya, huwag mo na maingay, huwag mo na sasabihin yung nalalaman mo, baka mamaya mayari ka dyan. Di ba? So, magandang hello. Pero alam mo, gusto ko talagang tanongin yung si BBM. Paano ka makakapagtanim? Kasi gusto ko mag-garden sa bakura namin. Paano ka magtatanim ng Hindi, yung mga adik kasi, may may tawag dito. May sariling vision niya. Kausap ni Brothers Traveler si Doc Lorraine. Ang dami pala mga reporter dito. Alam mo, i-hire natin ito mga nakikinig sa atin. Confirm na po Banat Bay. Pinasa na niya kay Brothers Travelers. Ayan. Confirm na yan ni Attorney Harry. Ayan, puro confirm, ayan. Mahirap maniwala sa sabi-sabi. Pero hindi, sabi naman daw, confirm mo, ba't yung pa tinatanong? Oo nga. Attitude Hindi kasi, tanong sila ng tanong, totoo ba? Tapos pag tinanong mo naman, confirm na daw. Bakit yung pa tinanong sa akin? Wala po kaming alam kasi pasensya nyo na po dahil nandito po kami, hindi po namin nakikita yung news. So, kung confirm na pala, di confirm. Di ba? Matagal naman ng Balita mo na lang yung ibabalita mong breaking news. Inaantay nila Naantay nila. Nagko-comment Banat Bay, asan na yung binitin mo kanina? Sabi ni EJ Warriors. Tungkol din sa security ni BP Sara Duterte. Mamaya, abangan nyo po yung sagot ni MJ dyan. Tanong nyo sa kanya. Siya susunod. Kasi siya yung taga Davao siya nakakaalam kung saan manggagaling ang bagong security ni BP Sara Duterte. Malalaman natin yan sa mga susunod na araw. Baka mamaya, nandyan na. Baka mamaya, bukas, nandyan na. Basta yun na yun, di ba? Pero pag tinanggalan siya ng security, confirm din. Parang, kinonfirm nila yung sinabi ni BP Sara na mayroon talagang security problem sa kanyang, katauhan. Talagang delikado si BP Sara. Pero ako kasi gusto kong manggaling yung balita mismo kay BP Sara Duterte, di ba? Hindi naman sa wala ho tayong tiwala doon sa iba ha. May tiwala tayo kay Ma'am Lorraine, may tiwala tayo siyempre kay Dan Chan, di ba? Pero siyempre, mas maganda manggaling po sa bibig po ni BP Sara Duterte kung totoo po bang tinanggal yung kung ano ho ba talaga ang tunay na balita doon. So, malalaman nyo po yan sa susunod na programa dito sa SMNI dahil kakausapin ni MJ ang kinauukulan. Di ba? Meron nag-text sa akin, may nag-text sabi, Coach Oli, may high blood ba si Paduano? Sigaw kasi ng sigaw Ay, tanongin ninyo kay Bahira. Bakit? Di ko alam kung may high blood yun. Baka pala sigaw lang Hindi, pinaglihi sa sama ng loob yun. Baka nag-break ng syota. Ayan ang dami lang may alam alam na namin kung sino magsisecure sa kanya. Di ko alam. Ba't tinanong pa nila yung balita ko? Tanong sila ng tanong pero alam naman nila. Ba't ganun? Kayo na dito. Kayo na dito. Ang gulo rin ng mga viewers Hindi, alam nyo, naguguluhan din kami sa inyo minsan Tanong kayo ng tanong, tapos alam nyo naman na pala. Ba't nyo pa kami tinanong? Anyway. Ano yung kay Paduano ulit? Balik na tayo kay Paduano. Last message. Last message. Sige na. Kayo na. Bago kayo magtapos, ilang araw na lang ba Christmas? Christmas countdown natin. 29 days na lang, mga kabanateros. Pasko na. Kunti na lang. Ang saya. Ang saya. Anong araw na ba ngayon? Oo nga, grabe. Magpapasko na, ayan na. So, huling mensahe?
Ako, wala na akong mensahe, pero sana sagutin nila yung katanungan kasi dating presidente po yan at mahal na mahal ng taong bayan. Sa katunayan, siya nga ang mataas ang trust rating nung siya ay bumaba bilang presidente. So marami pong tanong si PRRD. And sana po sagutin ninyo at wag natin ilihase ang issue. Pangat ba? Ako gusto kong mag-apply ng security guard kay BP Sara. Yun lang. Gusto kong mag-apply. Kung sakaling totoo man yun. Ito pa pala, may suggestion. Kung sakali kasi si BP Sara ay hindi umalis na no? At ang balita ko nakabantay kay Atty. Lopez ay si Senator Bato at Senator Bongo. Ngayon kung sakaling sila'y mapagod, pwede naman kami magbantay. Willing ba kayo magbantay tayo sa Ako willing ako. Oo. Kasi siyempre, yung mga yan, may mga kanikanila din yan. Magbantay tayo banateros doon, no? Tama nga yung sinabi ni Coach Oli. Ikaw, willing ka ba? Na magbantay kay Atty. Lopez. Samahan mo na kami. Nagbantay na tayo doon sa Davao Nagbantay na kayo sa KUDC. Kasi parang halos ganyan din naman din nangyayari. Madami pa nga. Tapos may kita pa rin natin doon si Diwata. Andun na naman siya. Nananawa na nga ako doon. Tapos may kita ako na naman siya doon ulit. Ay, naku po, Diwata. Sige. Tara na kasi nag-makeup na si MJ. Kita-kita po tayo uli mga banateros dito lang sa SMNI. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ako po si Banat Bay. At ako naman po si Coach Oli. At ako naman po si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Kailangan yung tayuan yung prinsipyo. Kailangan nandudong ka lagi sa tama. Para ito sa mga tunay na lalaban para sa bayan. Pagkamali, banatan. Pero pag tama naman, palakpakan natin. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. Yan ang banateros, walang inuurungan. Pag tama, palakpakan. Pag mali, ay babanatan. Yan ang banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan. This is SMNI News Channel. Truth that matters. Subscribe to SMNI News Channel and turn on the notification bell to keep you up to date. Also visit our official social media accounts and join our community on Viber and Telegram.